Ganyan kataas ang inabot ng maitim na usok mula sa nasusunog na commercial complex sa Numancia, Aklan. Mabilis na kumalat ang apoy sa mga establishmento gaya ng mga tindahan, furniture shops at auto repair shop. Umabot ng halos 2 oras bago ito naapula. Inaalam pa ang pinagmulan ng apoy. Matapos ang 5 taong pag-aaral, irerekomenda na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa Kongreso na gawin ng pampublikong transportasyon ang motorcycle taxi. May report si Joseph Moro. Mas mura na, mas mabilis pa raw ang biyahe sa mga motorcycle taxi kumpara sa ibang pampublikong transportasyon. Mas convenient po kasi sobrang traffic ngayon. Pag naghahabol ng oras, kailangan yung mas parang efficient so magmamotor ka. Pero hindi lamang commuters na nakikinabang dito. Dagdag kita rin ito sa riders. Doble po, minsan po triple. Sa datos ng LTO noong 2023, 7 beses nang mas marami ang mga motorsiklo kabilang ang mga motorcycle taxi kesa sa mga nakarehistrong kotse. Yun nga lamang hindi pa rin ito may tuturing na legal na pampublikong transportasyon. Pinayagan lamang ang mga ito makabiyahe ng Kongreso sa ilalim ng pilot study simula noong 2019 para alamin kung ligtas na maging public transportation. Tapos na ang LTFRB sa pag-aaral sa Metro Manila, Metro Cebu at Cagayan de Oro City. Sa datos ng 3 transport network companies o TNC na kasama sa pag-aaral, 68,000 ang mga nakarehistrong motor sa kanila. Tinatayang 370,000 ang sumasakay na pasahero araw-araw. It's a stopgap measure only because there is a limitation in our public transport system. May mga gap. So to fill in this gap, this MC taxi is here. Pero inirekomenda na ng LTFRB sa Kongreso na gawin ng pampublikong transportasyon ang mga motor. Ang pag-aaral na yan ang isusumite sa Kongreso para sa ginagawang batas para gawing legal na ang mga motor bilang pampublikong transportasyon. Isa naman sa mga gustong ipatupad ni House Committee on Transportation Chairman Congressman Romeo Acop ang training para sa lahat na magmo-motorcycle taxi. Dapat bago ka maging mapasama doon sa motorcycle taxi o motorcycle for hire, dapat may formal training ka. Nasa second reading ang Kamara para sa binubuong Motorcycles for Hire Bill na magtatakda ng guidelines. Nasa Committee on Public Transportation naman ang bersyon ng Senado ng panukalang batas. Hati naman ang opinyon ng publiko sa pagdaragdag ng motorcycle taxi sa kalsada. Samantala, simula June 4, ipatutupad na ang ikalawang bugso ng dagdag singil sa toll sa open system ng North Luzon Expressway. Pero may mga exempted dito ayon sa TRB. Mga delivery vehicles sa mga pagkain, mga food, nagdadala ng agricultural products and goods. Ito pong mga ito yung may exempt sa mga toll fee increases. Kaya kung pwede po, magpa-register na po kayo sa Department of Agriculture. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ihanda na po ang inyong mga payong at kapote. Opisyal nang idineklara ng Pag-asa ang pagsisimula ng tag-ulan. Pero paglilinaw ng ahensya, kahit tag-ulan na, hindi naman tuloy-tuloy o araw-araw ang ulan. Pwede pa rin daw magkaroon ng monsoon breaks. Posible rin ang mainit na panahon sa ilang lugar pero maaaring hindi na kasing tindi noong tag-init. Patuloy namang hinahatak o pinalalakas ng papalayong bagyong Aghon ang southwest monsoon o ang hanging habagat. Sa rainfall forecast ng Metro Weather, umaga pa lang may ulan na bukas sa Ilocos Region, Zambales, Bataan, Pangasinan, Mindoro Provinces at Palawan. Uulanin din ang iba pang bahagi ng Northern at Central Luzon sa bandang hapon. Posible ang malalakas na ulan kaya maging alerto sa banta ng pagbaha o pagguho ng lupa. Posible rin ang pag-ulan sa ilang lugar sa Visayas at Mindanao, lalo sa Panay Island, Caraga, Davao Region, Northern Mindanao at Soxargen. Mataas din ang tsansa ng ulan sa Metro Manila. Samantala, may binabantayang cloud cluster o kumpul ng mga ulap sa kanlurang bahagi ng bansa sa labas ng PAR. Posible raw yang maging low pressure area. Nahuli na ang suspect sa pamamaril sa driver sa EDSA Ayala Tunnel. Ang tinitingnang anggulo sa krimen, road rage. May report si Oscar Oida. Naril ang driver na nasawi sa EDSA Ayala Tunnel kahapon. Yan po yung Innova, ito po yung Kwan. So dito pa lang binaril na niya.
Tapos dire-diretso kasi moving. And ito, dito na pumunta. So parang naghiwalay sila. Sa likod daw tinamaan ng bala ang biktima. Tumagas po dito sa yung driver side dito. And then lumabas po dito sa leg niya. Sa Pasig, natunton ng mga pulis ang suspect na isa umunong negosyante. Iniharap na siya sa media pero hindi na muna siya pinagsalita ng mga otoridad. Per the testimony of one of the living witness, nakasakay dun sa Innova mismo, she is telling that merong gitgitan sa kalsada. So that shows yung motive. Nakuha sa suspect ang isang caliber 40 pistol. Nagmatch umano ito sa naiwang basyo sa crime scene. Maharap sa reklamong murder ang suspect. Tiniyak naman ni DILG Secretary Benjamin Abalos Jr. na tututukan nila ang kasong ito para makamit ng pamilya ng biktima ang hustisya. Para makaiwas sa mga agresibong motorista, may mga payo batay sa Filipino Driver's Manual ng Land Transportation Office. Dapat iwasan ang pakipag-unahan, tailgating o pagdikit ng gusto sa ibang sasakyan at paulit-ulit na pagbusina. May ilang tips din para iwas road rage. Dapat manatiling kalmado, panatilin ang ligtas na distansya sa ibang sasakyan, iwasang gumanti at ibaba ang pride. Oscar Oida, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Susubukang maghain ng mosyon ng kampo ni Pastor Apollo Kibuloy sa Korte Suprema laban sa desisyon nitong ilipat sa Quezon City Regional Trial Court ang dalawang kaso mula Davao City. Yan ang mga kaso na may kinalaman sa child abuse. Ayon sa kampo ni Kibuloy, nagulat sila sa desisyon ng Korte Suprema. Posibleng paglabag daw yan sa due process dahil hindi sila nabigyan ng pagkakataong mapakinggan. Posible rin daw maituring itong pag-atake sa hudikatura dahil dinesisyonan ng Korte Suprema ang hiling ng walang basihan ang mga alegasyong magiging bias ng Davao City kung ito ang didinig sa mga kaso. Malaking gastos at abala rin daw ito sa mga akusado, kanilang pamilya at maging mga testigo na kakailanganin pang bumiyahe para sa mga pagdinig. Gayunpaman, susunod pa rin daw ang kanilang kampo sakaling manindigan ng Korte Suprema sa kanilang ruling. Mga naglalakihang tipak ng bato humambalang sa kalsada sa Barangay de la Paz, Batangas City. Pansamantalang naantala ang biyahe ng ilang sasakyan nang matapyas ang bahagi ng bundok sa Batangas, Tabangao, Lobo Road. 12.1% ng mga kabataang Pinoy may anemia ayon sa Food and Nutrition Research Institute and Department of Science and Technology. Katumbas daw yan ang isa sa bawat 10 bata na edad 6 hanggang 12. Para maabatan, ito ang payo ng DOST. Kumain ng manok, baboy at gulay tulad ng malunggay, alugbati at talbos ng kamote. Sangkatutak na gamo-gamo naglabasan sa Lawag City, Ilocos Norte matapos ang pag-ulan. Pinagpiyasta nito ng mga manok. Mariz Umali nagbabalita para sa GMA Integrated News. May mga kaagapay ang gobyerno sa paglilinis ng basura sa mga daluyan ng tubig para hindi lumala ang pagbaha. Ang mga tinaguriang River Rangers. Pero kahit anong sipag daw nila, tila hindi nauubos ang mga basura. May special report si Ian Cruz. Kasunod ng malakas na busang ulan ang banta ng pagbaha, lalo na sa Metro Manila. Matagal nang sinasabi ng MMDA na ang baha pinalalala pa ng basura. Kaya bago pa magtag-ulan, sinimula na ng MMDA na linisin ang mga daluyan ng tubig. Bukod sa MMDA, may iba pang kapartner ang gobyerno para harapin ang problema sa basura ng tubig, ang mga River Ranger. Ilang oras nilang tinitiis ang dumi at masangsang na amoy para alisin ang mga basura sa mga daluyan ng tubig. Pero ang kanilang laban, tila wala raw katapusan. Nakaka-disappoint po kasi kahit anong linis namin, may basura pa rin. The Philippines produces 2.7 million tons of plastic waste each year. Pagdating po ng tag-ulan, we are literally swimming in our own garbage. Ayon sa Department of Environment and Natural Resources, Environmental Management Bureau,
mahigit 61,000 tonelada ng basura ang nalilikha sa Pilipinas kada araw. 24% dyan, plastic. Karamihan, mga sachet. Ayon sa pag-aaral ng Global Alliance for Incinerator Alternatives, nasa 164 million na sachet ang nagagamit ng mga Pinoy araw-araw. Mas mura kasi kung patingi-tingi ang bibilhin kumpara sa maramihan. Batay sa EPR o Extended Producer Responsibility Act o 2022, responsibilidad ng producer at manufacturer ng mga produkto ang pagkolekta ng kanilang mga plastic packaging tulad ng mga sachet. Kailangan nilang irehistro sa National Solid Waste Management Commission ang kanilang programa para sa pag-reuse at recycle ng kanilang plastic packaging waste. May tax incentives para mahikayat ang mga kumpanya na sumunod. Ang di naman makakasunod, pagmumultahin ng 5 million hanggang 20 million pesos. Ayon sa DNR, mahigit 800 malalaking kumpanya ang nagrehistro at nangakong babawasan na ang paggamit nila ng plastic at gagamit ng mas sustainable na packaging. Pero hindi lang daw gobyerno at mga kumpanya ang dapat umaksyon. Ang pagtugon sa problema sa basura, nagsisimula sa bawat bahay. Kailangan ng tagang-taga para mabuhasan-buhasan kaysa naman tumambak siya. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Matapos mag-host ng Miss Universe Philippines, Gabby Garcia enjoy naman sa bakasyon sa Siargao, kasama ang boyfriend na si Khalil Ramos. Julian San Jose biyahing Taiwan next month para sa Independence Day celebration with the Filipino community. Naghahanda na rin sa panibagong Sparkle Concert Tour sa Amerika at Japan at Season 6 ng The Clash. May malaki pasabog. And I'm sure na matutuwa yung mga supporters, yung mga tao. Kasi like, oh wow, like, oh mayroon pala ganito. Ang makakasama naman ni Julian sa The Clash na si Ay de las Alas. Excited na rin daw sa bagong season. Ang maganda kasi sa The Clash, every season, marami siyang twist. Balik bansa si Sparkle star Kelvin Miranda matapos tanggapin ang Prolific Dramatic Award sa Jinseo Arigato International Film Festival. Nagpapasalamat po ako sa mga nagtiwala at pumili para mailagay po ako sa pagkilala na yun. English-Albanian singer na si Dua Lipa magbabalik bansa para sa Radical Optimism Tour concert sa Nobyembre. Aubrey Carampel nagbabalita para sa GMA Integrated News.